Ayan, magkakabit tayo ngayon ng dashcam QCY Q12 Pro sa Mitsubishi Mirage G4. Ayan, 2026. Kakabitan natin ng dashcam, triple camera dashcam, front, back, inside. Ayan, meron na siyang ADAS. Tapos nakakonect na rin siya sa cellphone. Meron siyang parking monitoring. Yan, 4K video resolution na yung front niya, tapos full HD yung inside, tsaka full HD rin yung rear camera. Yan. QCY Q12 Pro dashcam, kakabit natin sa Mitsubishi Mirage G4. Yan, ito yung laman niya sa box. Ito yung rear view mirror dashcam, yung pinapatong sa rear view mirror ng sasakyan. Yan, pinapatong lang siya. Ayan, ito yun. Tapos ito yung camera niya, yung front camera. Ayan, pinapatong lang siya dito sa rear view mirror ng sasakyan. Tapos yung 12 volts charger niya, ito yung sinasaksak dito sa 12 volts port ng sasakyan, yung sa cigarette lighter port. Ayan, dyan natin isasaksak yan. Ito. Ayan, ito yung back camera, yung i-install natin sa likod, yung sa may plate number sa likod nakalagay. Ayan. Ito yun yung camera niya. Ayan, ito ituturo ko sa inyo kung saan ko papadaanin yung mga wire. Tapos yung dual adhesive tape niya, tsaka dalawang screw. Ayan yung pandidikit natin dito sa camera. Meron siyang dalawang rubber clips. Tapos yung pry tool kit niya, yung pangsundot sa mga gilid ng sasakyan. User manual. Tapos yung inside camera niya. Ayan, ito yung sa loob din ng sasakyan nakalagay. Tapos nakaano siya sa, nakaharap siya sa mga passenger. Ayan, inside camera. Tatlong camera siya nagre-record. Ayan, install na natin. Ayan, meron din palang memory card. Etong memory card, wala ito. Ayan, lalagyan natin siya ng 32 gig na memory card. Ayan, yung SanDisk. Tapos kailangan class 10 siya. Ayan, pang full HD. Tapos meron siyang MB. Ayan, 120 yung speed niya. Ayan, kailangan original yung ilalagay yung memory card para hindi siya naghahang. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Yung una kong ginawa, ayan, nilagay ko muna yung dalawang rubber clips niya. Kasi ipapatong natin siya rito sa rear view mirror ng sasakyan. Ayan, i-clip lang yan, nakaklip lang siya. Ayan. Tapos ang sunod kong gagawin nito yung charger port niya, yung charger adapter, yung sinasaksak natin sa 12 volts port. Ayan, sasaksak na natin sa dashcam. Ito yung pinaka power supply niya. Ayan. Ayan, ang ginawa ko, sinaksak ko muna siya, tapos ginapang ko pa ganun. Ayan, ito na yung wire. Pinasok ko rito sa may kesame, papuntang kanan. Ayan, pasok nyo lang na ganyan. Ayan, ay papasok ko yan. Maluwag naman yung kesame nito. Ayan, pasok nyo lang ganyan. Ayan, tapos pagkadating dito sa plastic na to, hindi nyo na kailangan alisin tong plastic. Lusot nyo lang yung wire na pa ganun. Ayan, pasok nyo lang na ganyan. Ayan, napapasok yan sa loob. Meron yung pry tool kit na kasama. Ito, yan yung pang susundot nyo rito sa, yan, sa loob, para pumasok sa loob. Yan, pasok nyo lang yung wire pag ganun. Yan, pagka napasok na yung wire dito, angat nyo na yung rubber dito. Yan, inangat ko yung rubber dito para mapasok ko yung wire dito sa gilid. Yan. Yan, pasok nyo dyan sa gilid. Ayan, pag napasok nyo na yung wire dito sa gilid, meron kayong lilikuan dito. Ayan, liko nyo dyan yung wire.
Ayan, naliko ko na yung wire dyan. Ayan, pasok nyo rito, liko nyo. Tapos ayan yung pinaka carpet nung sasakyan, iilalim natin dyan yung wire. Ilalim nyo lang dito sa pinaka carpet nya talaga. Ayan. Ayan, pagka nailalim nyo na yung wire dito, ayan, dito na tayo banda. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, inilalim ko rito sa carpet. Tapos lumiko na ako rito. Tapos ayan na siya. Ayan, sinaksak natin siya dito sa 12 volts port. Tapos lagyan nyo ng allowance yung wire nya para hindi siya banat pagka hinugot. Ayan, mas maganda yan na bumili kayo ng splitter para kung mag-charge kayo ng phone, meron kayong ma-charge ng phone. Ayan, pwede naman kayo mag-charge dito. Kaya kaso medyo mabagal ang charging dito. Kaya mas maganda bili kayo ng splitter 3-way para makapagsaksak pa kayo ng cellphone. Yung maramihang saksakan. Ayan. Tapos ang sunod na gagawin ko, ito ikakabit ko na tong inside camera. Ayan. Itong inside camera dito naman to sinasaksak. Ayan, ito yung dito. Ayan, sa panghuling-huli. Yan, dyan sinasaksak yung inside camera. Yan, sasaksak na ganun. Yan, kakabit na natin. Yan, ganyan yung ginawa ko. Inalis ko na yung dual adhesive tape nya. Yan, merong kasamang dual adhesive tape na yan pagka nakakabit na sa kanya. Yan, dito ko ikakabit yung pinaka camera nya. Yan, ipapatong ko lang siya dyan. Yan, ididikit ko lang na ganyan. Diyan ko ilalagay yung inside camera. Yan. Yan. Yan, nakadikit lang siya dyan. Yan, dinikit ko lang. Diyan ko na lang nilagay. Yan, mas maganda kasi dyan nakapwesto. Nasa inyo naman yan kung saan nyo gustong ipwesto yan. Kung gusto nyo idikit dito sa salamin or dito na lang sa ibabaw. Yan, tapos may connector yan. Ayan, pinaghiwalay ko muna. Ayan, para mailinya ko tong wire na mahaba. Ayan, maitago natin tong wire na mahaba. Ayan, dyan ko lang nilagay yung inside camera. Ayan, para kuwang-kuwa talaga yung loob. Ayan, tatago na natin tong wire na mahaba na to. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Pinagdoble ko yung wire nya, mahaba. Ayan. Tapos ito na yung mga wire din. Ang gagawin kong diskarte rito, ito ay gagapang ko pa ganun. Pupunta ulit dito sa kanan. Tapos dito ko itatago tong wire na mahaba. Dito ko na itatago sa ilalim. Yan, kaya nga doon ko nilagay yung wire na mahaba. Kasi hindi natin siya pwedeng ilagay dito sa kesame lahat. Yan, uumbok. Uumbok yung mga wire pagka dyan natin nilagay. Lulundo yung kesame. Kaya ang ginawa ko, ayan, ginapang ko na lang ron. Mahaba kasi itong wire nung inside camera. Ayan, hindi natin siya pwedeng putulin. Kaya doon na lang natin itatago dito sa ilalim. Ayan, dyan maluwag yung pwesto. Nasa inyo rin kung saan nyo gustong itago yung wire. Ayan, yung install ko, doon ko itatago sa ilalim. Ayan, gagapang na natin ulit dito yung wire sa taas. Ayan, papuntang kanan. Ayan, gagapang nyo ulit na ganyan. Lagyan nyo rin ng allowance yung wire dito para kung sakali ibaba taas tong mirror, hindi siya banat. Ayan, gapang nyo lang yung wire na ganun pataas sa kesame. Ayan, pag ganun lang. Ayan, tapos pagdating dito, gamit ulit kayo ng pry tool, lusot nyo lang yung wire sa loob nito. Hindi nyo na kailangan alisin yung plastic. Ayan, lusot nyo lang, nalulusot yan. Ayan, ito naman. Ayan, ganun lang. Ayan, tapos ito yung connector nya. Ayan, lagyan nyo ng tape para hindi siya mahugot. Ayan. Pasok nyo lang dito sa kesame. Ayan.
siya, pababa ulit na ganun. Ayan, ganun lang, ipasok nyo na yung wire dito. Ayan, sa may pinto. Tapos yung mga sumobrang wire, ayan, dito nyo na ilusot sa loob nito. Ayan, ganun lang yung ginawa ko. Tapos balik nyo na ulit yung rubber na inangat. Ayan, para hindi siya makalimutan. Ayan, balik nyo ulit yung rubber. Ayan. Kailangan kung ano nyo inalis, ganun nyo rin ibalik. Kasi para sa ano to, sa tubig. Pag umulan, hindi siya papasukan ng tubig. O kaya pag kinarwash. Ayan. Ayan, balik nyo lang na maayos. Tapos ang sunod na ikakabit natin, ito na yung back camera. Ito yung sa may plate number sa likod. Ayan. Nagre-record din to. Ayan, tapos pag magre-reverse ka, mag-auto switch kung i-connect mo to sa reverse light, itong red wire. Ayan. Ayan, ito na yung sa reverse camera. Ayan, paghiwalay nyo muna yung connector. Paghiwalay yan. Ayan, ililinya muna natin tong wire. Itong mahabang wire. Ayan. Nilinya muna natin. Nandito naman tayo ngayon sa driver seat. Ayan, pakaliwa naman yung linya na gagawin natin. Ayan, pakaliwa. Kasi yung pagdadaanan natin sa likod, yung butas nasa kaliwa nakapwesto. Papuntang trunk. Yung butas na lulusutan natin papuntang trunk sa likod. Ayan. Kaya pakaliwa tayo. Ayan, ito na yung sa reverse camera ikakabit natin. Dito natin sasaksak yan, sa may bilog na yan. Ayan, dyan siya nakasaksak yung sa reverse. Ayan, dito. Tapos yung sasaksakan na memory card. Ayan, dito tayo ngayon sa reverse. Yung sa reverse camera. Ayan, saksak na natin yan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ito na siya, nakasaksak siya. Ayan, tapos lagyan nyo ulit ng konting allowance yung wire, wag banat. Tapos kinapang ko rito, kaliwa naman. Ayan, tapos lusot dito. Tapos ito na yung wire nya. Ayan, nakita nyo. Ayan, ang ginawa ko rito, meron yung rubber na inangat ko lang yan para mapasok ko yung wire dito sa loob ng kesame. Ayan, gapang nyo lang pag ganun. Ayan, tapos dito na tayo. Ayan, meron lilikuan ulit na plastic dyan. Pasok nyo lang ulit yung wire. Ayan, pasok nyo lang ganyan. Kunin nyo lang yung pry toolkit na kasama. Sundutin nyo lang para pumasok sa loob to. Ayan, tapos pagka yung rubber na inalis nyo, balik nyo lang ulit para hindi makalimutan. Ibalik nyo lang na maayos. Ayan. Ayan, dito na tayo sa pinto na sa likod. Ayan, ito angat natin ulit yung rubber na to. Ayan, para malusot natin yung wire papunta rito sa trunk. Ayan. Ito na yung wire na mahaba. Ayan, yun yung papapuntahin natin sa likod. Tuturo ko sa inyo kung saan ko papalusutin yung wire. Hilahin nyo na lahat ng wire. Ayan. Labas nyo na lahat dito. Ayan. Tago nyo na. Balik nyo na tong rubber na inangat nyo. Ayan. Lapat nyo siyang maigi. Make sure nyo na okay yung pagkakalapat. Ayan. Ayan, sa likod na tayo. Ayan, dito na tayo sa likod. Ayan. Ayan, itong wire na to, yung red wire, ito yung kinokonek sa reverse light. Ayan, dito natin i-connect yan sa reverse light. Ayan. Yung wiring niya rito. Ayan, wala naman tayong puputulin, walang i-splice. Tatap lang. Ayan, para hindi ma-void yung warranty. Etong red wire na to, i-extend natin to. Kuha tayo ng pang-extend kasi medyo maiksi to. Hindi aabot siya rito sa reverse light. Ayan, kumuha ako ng
wire pa na i-extend ko sa kanya. Ayan, para mas mahaba, hindi siya bitin. Ayan, kuha lang kayo ng wire pang duksong sa kanya, automotive wire. Ayan, kukonekan natin, i-extend natin ng konti yung ano niya, kasi medyo bitin tong pulang wire na kasama niya. Ayan, kaya duduktungan natin siya. Ayan, duktungan na natin siya ng wire. Ang gagawin ko rito, babalutan ko na to ng electrical tape. Ayan, babalutan natin ng electrical tape para mas magandang tingnan, kasi dito natin isasabay yan sa linya nung wire ng pinaka sasakyan. Kaya naangat yan pag ganun, papunta rito sa may likod. Ayan, ganyan yung ginawa ko, binalutan ko ng electrical tape. Ayan, kasi ito na yung pulang wire. Ayan na siya. Binalutan ko ng electrical tape kasi papasok na natin dito yan sa loob. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ito na siya yung dulo ng wire. Ayan, ang ginawa ko dyan, sinabay ko sa yan, sa wire ng pinakasasakyan. Ayan, yung puting wire tie yung ginamit ko para kita na. Ayan, para kita nyo sa video. Ayan, tinalian ko siya. Ayan, sasabay nyo siya rito sa wire na to. Ayan, pagdating dito, ayan, ito siya. Ayan, sabay nyo rin yan dyan. Kailangan meron yan ply dyan, kasi pag sinara nyo yung pinto, dapat hindi siya banat. Kasi pagka banat yung pagka ano nyo dyan, hindi nyo sinabay sa wire, pag sinara yung pinto, mapuputol yung wire. Ayan, ito siya. Ayan, nakasabay yan dyan. Ayan, sasabay nyo yung wire dyan. Tapos ito yung pulang wire. Ito yung i-connect natin dito sa reverse light. Ayan, mamaya ituturo ko sa inyo. Tapos yung mga sobrang wire, ayan, mahaba pa yung sa sobrang wire nyan. Ito iayos nyo, tapos ayan, i-cable tie nyo rin dun para hindi siya nakakalat. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo. Ayan, ito na, ikakabit natin tong back camera dito sa may plate light, sa may plate number. Ayan, sa likod. Ayan, dyan natin ikakabit yan. Medyo basa. Dito ko ididikit. Ayan, pwedeng nakadikit, pwedeng nakatornilyo. Ayan, tapos dadaan yung wire dito sa may plate light. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, itong sa plate light, ayan, medyo maselan to, kasi ito pagka mali yung pagkakaalis nyo, pwedeng mabasag yung lock nya. Ayan, ang ginawa ko dyan, ayan, ang kailangan pag alis nito, ipupush nyo siya papunta rito sa kanan. Pupush nyo, tapos aangat nyo to. Ito yung una nyo iaangat nyo sa kanan. Ayan, tapos pag umangat na siya, maalis na siya. Ang tulak ng lock nya, ayan, pag ganun siya, tutulak nyo rito, tapos pag umangat na tong kanan, ayan, pwede nyo nang maalis. Ayan, maalis na yung plate light. Ayan, meron kasi yan lock dito sa ilalim. Ayan, ito yung pinaka lock nya. Ayan, yun yung nababasag pagka mali yung pagkakaalis ng plate light. Ayan, ayan, dyan natin papadaanin yung wire. Ayan, ganyan naman yung ginawa ko sa paglusot sa plate light. Ayan yung wire nya, nakita nyo. Ayan, nandyan siya. Ayan, dyan banda nyo ilusot. Ayan, tapos pinasok ko muna yung wire dito. Ayan, pinasok ko yung wire dyan, pag ganun. Tapos lusot dun. Ayan, pagka ilalak nyo naman tong plate light, ang una nyo ipapasok itong sa kaliwa. Pag napasok nyo na yung kaliwa, tsaka nyo lang i-push pababa na ganun, maglalak na ulit yan. Ayan, ito ikakabit na natin yan. Dyan natin ikakabit yung back camera. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Nilagyan ko ng tanda yung ano, tapos binutasan ko ng dalawang maliit na butas. Ayan, kasi itutornilyo natin to dito. Ayan, sinukat kong ganun, tapos binutasan ko. Ayan, patornilyo yung gagawin natin para mas matibay. Pwede naman dikit lang yung gawin nyo, dikit nyo lang. Kaso pag kinarwash o nasagi, nahawakan, maalis.
Yan, kaya ang gagawin natin dito tornilyo. Nasa inyo naman yan kung gusto nyo idikit lang o patornilyo. Yan ang ginamit kong pambutas dito. Ayan, hindi nyo na kailangan gumamit ng barena. Ayan, yung ganito lang yung pinambutas ko, yung matulis na screw. Ayan, kasi plastic lang naman yun, tapos Phillips screw. Ayan, kaya nang butasin yan, malambot lang yung plastic lang yun. Ayan, ganun lang yung ginamit kong pambutas. Ayan, Phillips screw lang na ano, tsaka screw. Ayan, hindi nyo na kailangan gumamit ng barena. Ayan, dikit na natin yung camera. Ayan, ito yung dual adhesive tape tsaka yung dalawang screw. Yan yung pandidikit natin sa kanya. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, dinikit ko muna siya ng dual adhesive tape, tapos tinornilyo. Ayan, nakatornilyo na yan, dalawa kabilaan. That's dual adhesive tape, matibay na yan, hindi na siya maalis basta basta. Ayan, pagka gusto niyo na ma-adjust yung up and down nya, luluwagan niyo muna itong tornilyong kulay silver na yan, dalawa, para ma-up and down nyo. Set nyo kung ano yung komportabling view sa inyo. Ayan, pagka okay na, ilock nyo na yung dalawang tornilyong maliit. Ayan. Ayan, ito katagalan na kinakalawang to pagka ano, tornilyo na to yung isa. Ayan, kung gusto nyo, palitan nyo siya ng tornilyong stainless. Ayan. Ito kasi yung kasama niyang tornilyo sa package. Ayan, yun yung kinabit natin. Ayan, o kaya sealant nyo para hindi siya kalawangin. Ayan, tapos pagpapakarwash nyo yung sasakyan, kailangan sabihan nyo yung maghugas na ingatang masagi. Kasi medyo sensitive to pagka kadalasan yun doon nasisira yung back camera na sasagi, nahihila. Ayan, sa pagkakarwash. Ayan, sabihan nyo nung yung maghugas na ingatan. Ayan, tapos itong plate light nakalock na yan. Ayan, kailangan dyan yun yung pagkakalusot nyo ng wire. Ayan, maluwag yung paglulusutan dyan, di yan maiipit. Ayan, ano yan dyan, nakalusot sa may lock. Ito. Ayan, hindi siya ipit. Ayan, dyan yung lulusot yung wire para mag-lock ulit yung plate light. Ayan, kadalasan yan yung nababasag pagka mali yung pagkakaalis, yung pinakalock niya. Kaya hindi na nila mabalik yung plate light kasi basag. Yan, yung mga ibang nagkakabit, gano'n na nangyayari, nababasag yung lock. Kaya pagkabit ng dashcam, hindi na nakalock. Pag tumatakbo, uuga-uga na siya. Yan, kasi hindi siya nalock ng maayos. Yan, tapos ito na yung dulo ng camera tsaka dulo nung sa dashcam. Pagko-connect na natin yan. Ayan, dito na tayo sa reverse light. Ayan, ikakabit na natin yung pulang wire. Ito yung pulang wire. Ayan, i-connect natin sa reverse light. Ayan, bali chinek ko yan ang reverse light nung Mirage G4. Ito yung kulay pink. Makita nyo siya, kulay pink. Ayan, dyan natin i-connect yung wire. Ang gagawin ko lang yan, hindi ko puputulin yan, hindi ko i-splice. Itong wire na to, yung dulo ng pulang wire, balatan nyo lang, tapos lusot nyo lang dun sa pinaka sa pinaka butas nya, sakit. Ayan, hindi nyo na kailangan magputol para ma-connect lang to. Ayan, yan kasi yung magti-trigger sa kanya pagka atras yung camera nyo sa ng dashcam, lilipat siya sa back, tapos magkakaroon siya ng parking assist. Ayan, yan yung sa ano nya. Ayan, ganyan lang yung pagkakakabit. Tapos talian nyo lang ng cable tie para hindi siya mahugot. Ayan, talian nyo lang siya. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, talian nyo ng cable tie para hindi siya mahugot. Ayan, dalawa yung nilagay ko para sigurado hindi siya mahihila. Kasi itong mga wire na to, iayos natin yung mga sobrang wire. Ayan, i-cable tie din natin para magandang tingnan. Ayan, naayos ko na yung wire. Ito na, dito ko nilagay yung mga sumobrang wire. Ayan, binalutan ko ng electrical tape. Tapos balik nyo na to. Ayan, pagka ibabalik nyo na yung lock, ganito lang, lusot nyo lang siya.
Ayan, pag nalusot nyo na siya dun sa butas, pindutin nyo lang yung gitna, lock na yan. Ayan, ganun lang kadali yung pagbabalik ng lock. Ayan, ganun lang. Lusot nyo na sa butas. Ayan, tapos pag okay na, lock nyo na. Ayan, ilalagay na natin yung memory card nya. 32 gig SanDisk yung ilalagay natin. Yan. Kailangan class 10, tapos yung pang full HD, pang 4K video resolution, kasi 4K video resolution yung dashcam natin. Ayan. Ayan, kabit na natin. Ayan, dito natin ilalagay yung memory card. Ayan, nakaharap siya sa atin, tapos pababang ganun. Ayan, pinipindot lang naman yan para mag-lock. Ayan, pagka pinindot nyo, maglalak na siya. Pagka pinindot nyo ulit, mag-i-eject. Kukulang, pwede nyo nang makakabit yan. Ayan, testing natin kung gagana yung kinabit nating camera. Ayan, pagka sinusi mo yung sasakyan, ayan, sususi na natin. Ayan. Pag on ng sasakyan, ayan, automatic mag-on na rin siya. Ayan, iilaw to. Ito yung sa power supply nya. Ayan, ito na yung dashcam na kinabit natin. Ayan, meron pang plastic cover yan. Tanggalin na natin. Ayan, tapos meron pang isang cover din yan. Tanggalin na rin natin yan para mas madaling i-touch. Dalawa yung cover na plastic nya. Ayan, tanggalin nyo na. Ayan. Tapos lalabas sa screen niya kasi kakalagay lang natin ng memory card. Ayan, format daw. Ayan, na-format na natin yung memory card. Itong dashcam na to, triple camera. Ayan, pag start mo na sa sasakyan, start na rin siya, record na rin. Automatic magre-record na rin. Makita mo nagbi-blink yung red na light. Tapos nagka-count siya. Ito yung front camera, tapos back camera, inside camera. Ito, tatlo siya sabay-sabay nagre-record. Ito yung pinaka front camera natin. Tapos ito yung inside camera. Tapos yung back camera, yun nga yung kinabit natin sa likod. Ayan. Tapos stop ng record, pag tinouch mo yung screen lalabas tong mga icon. Stop ng record. Tapos meron siyang screenshot. Tapos meron din siyang lock videos. Meron siyang voice recording, pwede mong turn off, turn on. Tapos meron siyang lipat ng display. Halimbawa front lang. Yan, front lang yung display niya pero nare-record pa rin yung yung likod tsaka yung loob. Ayan, ay gagalaw siya up and down. Ayan. Pag dito sa kabila, brightness. Pag gusto mo mag-adjust ng brightness, nasisilaw ka, pwede mong babaan. Pag swipe mo ng pa left or pa right, dilipat siya ng display. Ayan, pwedeng front lang, nagagalaw rin. Inside. Ayan. Tapos pwedeng tatlo siya sabay-sabay. Etong huli, ganun din, lipat din ng display. Yan, yung back camera. Ayan, ay gagalaw rin kung saan mo gustong itapat. Ayan, pwedeng mataas, pwedeng mababa. Tapos, yan, sabay-sabay. Pagka nag-switch ka ng reverse, ayan, testing natin mag-switch ng reverse. Pag nilagay natin sa reverse yung cambio, ayan, medyo madilim na. Ayan, mag-switch din yung camera niya. Yung likod yung makikita nyo. Tapos meron siyang parking guide na lalabas. Ayan, pwede nyo adjust yung parking guide kung mababa o mataas. Tapos meron ditong pindutan. Ayan, naka-number 2 siya. Tapos 3, 4, 0. Hanggang 0. Ayan. Yung 0 yung pinaka-wide. Ayan, pag winan nyo, bababa siya ng konti. 2, bababa ng konti. 3, 4. Tas 0 yung pinaka wide. Yan yung kuha niya sa likod. Pagka nag-reverse ka, ganyan yung magiging kuha yung ng camera. Ayan, kahit naka-reverse ka, nagre-record pa rin naman sila sabay-sabay. Bawa nag-switch ka ng reverse. Ayan, nagre-record pa rin yung front, rear, tsaka inside camera. Ayan. Tapos pag nagbalik ka sa park,
Ayan, tatlo siya sabay-sabay. Meron siyang ADAS, yung lumalabas na kulay green dito sa front camera. Tapos meron siyang blind spot detection tsaka LCA. Ayan, tumutunog siya pag may nade-detect na tao or mga sasakyan. Pwede nyo namang i-off yun pag medyo na di-distract kayo. Ayaw nyo na may tumutunog, pwede nyo i-off yun. Andito siya sa smart driving. Ayan, pwede nyo off yan yung mga ayan. Kung nadidistract kayo sa mga tumutunog. Tapos file management, lahat ng na-record nyo na video nyo, dyan nyo na mapapanood. Lahat ng na-record sa front, sa back, inside. Tapos yung mga nilak nyong videos, yung mga na-screenshot na andyan. Ayan. Ayan yung record natin sa front. Yung date and time naman nakaset siya sa file. Yan, year, date, tsaka time na andyan. Pwede kang mag-delete, pwede kang mag-save. Lahat ng record natin sa back na andyan din. Yan, pwede kang mag-play. Pwede ka rin mag-play sa phone kasi meron siyang Wi-Fi apps. Yan, yung driving setting, yung resolution niya, 4K resolution na siya. Pwede mong bawasan niya, pwede mong gawin full HD. Yung loop recording, ito yung video clips nyo, pwede nyo iset ng 1 minute, 2 minute hanggang 3 minutes. 3 minutes yung pinaka mataas niya. Siya yung nag-auto delete pagka yung puno na yung memory card mo, yung unang 3 minutes lang ini-erase niya. Hindi niya ini-erase lahat, isang 3 minutes lang ini-erase niya. Ayan, G-sensor meron siya, off nyo na lang kasi pag naka-on yung G-sensor, nagpo-pull agad siya, nagme-memory pull. Hindi siya na-erase nung loop recording. Parking guard, ito yung tinatawag din ng 24-hour monitoring na pagpatay yung sasakyan nyo tapos may sumagi, kusa siyang magbubukas magre-record. Ayun yung sa parking guard niya. Pag naka-parking yung sasakyan nyo, kasi pag pinatay natin yung sasakyan, patay na rin yung dashcam. Ngayon kung may sumagi o may gumalaw, kusa siyang mag-on, magre-record mga ilang seconds lang. Tapos lahat ng record niya sa video lock pumapasok. Ayun yung parking guard. Ayan. Tapos system setting, nandiyan na rin yung screensaver, yung automatic mag-off yung screen mo kung ano yung sinet mong time. Halimbawa, pag on mo ng sasakyan, after 1 minute, mag-off yung display. Pero nagre-record pa rin. Ayan, meron siyang key voice. Ayan. Yung speaker, nandyan din yung setting niya. Date and time. Tapos, meron siyang Wi-Fi apps. Ayan, dyan natin i-connect yung dashcam para malipat yung mga file mo sa cellphone. Meron siyang Wi-Fi application. Ayan. Pagka in-on nyo yung Wi-Fi apps niya, ayan, magiging green na to, yung Wi-Fi icon. Pwede ka na mag-connect sa kanya. Ang gagawin mo, download mo lang yung application ng Vidyor Dashcam. Ito. Pag na-download mo na yan, punta ka ng Wi-Fi, hanapin mo lang tong pangalan ng Wi-Fi niya, yung QCY-Q12 Pro. Ayan, pag connect na yung phone mo sa dashcam, kukonect mo yung phone mo sa dashcam, hanapin mo lang. Password niya 1234567 tapos connected na, lalabas dun sa Wi-Fi. Punta ka na nung application na dinownload mo sa Vidyor, open mo lang, tapos connect ka lang. Pag connected ka na, lalabas na lahat ng mga na-record mo na video mo. Pwede mo nang i-download sa phone lahat ng na-record mo. Ayan, pwede ka mag-download doon, pwede ka mag-delete. Ayan, yun yung Wi-Fi apps. Ayan, parang ano lang siya, Bluetooth. Pwede mo matransfer yung mga record niya papuntang phone na hindi mo na kailangang alisin yung memory card. Ayan, yun lang yung gamit ng Wi-Fi apps. Hindi siya tulad ng Wi-Fi na internet talaga. Kumbaga, panglipat lang ng pang transfer lang ng mga file papunta sa phone. Ayan, tapos pag nag-connect ka na dyan, yung date and time nung dashcam, automatic magse-set na yan. Hindi mo na kailangang i-set up dito. Ayan. Ayan, yun yung QCY QCY Q12 Pro. Ayan, kinabit natin sa Mitsubishi Mirage G4 2026. Ayan. Front, back, inside, triple camera na siya. Ito yung inside camera. Ayan, medyo malabo na yung cellphone ko kaya ayan, kinabit natin sa Mitsubishi Mirage G4.